If you get sleepy watching my video, it's because I have the voice of an angel. What's up guys? Aljon here. Pag-uusapan na naman natin ang magulong mundo ng Pinoy basketball. Alam nyo na. So alam nyo na guys na ako ay magre-react sa mga trade rumors around Facebook or YouTube na nakikita dito sa mga social media, diba? Kasi wala talaga ako source sa mga ganyan. Talagang this is just a reaction video for sa mga trade rumors, kung fake man siya or hindi. Okay lang, magre-react pa rin tayo. At titingnan ko or magre-react ako kung feel ko hindi mangyayari yon o mangyayari. Kung mangyayari man is sino ba matitrade sa kanila, ganon. Kung ano mas bagay na trade or what. So, umpisahan natin sa Rain or Shine at Magnolia Templados Hot Shots. So, may trade rumors na i-trade si Abu Tratter for Macbelo daw at round picks. So, naisip ko dito is may chance ng konti, siguro sabihin natin mga 60%, mga 60% mangyari itong trade na to. Kasi sugal din yung kay Macbelo. Kaya ang dami na niyang injuries, diba? Ang dami na ininda. So binibigyan siya ngayon ni Yengyao ng chance i-revive yung career niya. At siguro baka napapansin ng Magnolia na umo-okay na yung laro ni Macbelo, diba? Yun, balak nila sumugal kay Macbelo sa trade na to. Yung tungkol kay Abu Tratter na hindi daw masyado nabibigyan ng minutes. So hindi nga daw siya nabibigyan masyado ng minutes. Siguro sabihin na natin dahil nga may import. It's an import conference yung last season. Kaya hindi siya masyado nabigyan ng playing time. Feel ko naman ngayong All Filipino Cup ay mabibigyan siya ng playing time na mas malaki, na mas maganda. Siguro kung hindi niya ma-prove ngayong All Filipino Conference na maganda laro niya, baka yun matrade na siya sa ibang team na pwede sa Rain or Shine. At may round picks naman daw, siguro pampadagdag asset lang din sa trade, pampaganda lang para matuloy yung trade na to. Pero SMC group yan eh, papayag ba sila? Bagay Magnolia kasi hindi naman kasi bihira yung magandang trade doon eh, na hindi katulad sa pagka nag-trade yung San Miguel. Talagang bangko to superstar yung tradean, di ba? So pag-usapan naman natin ng isa pang trade rumor na si Stanley Pringle ng Ginebra, si Jeremiah Gray ay for trade na sila this season. Feeling ko naman yung dalawa is for trade na siya, pero feel ko hindi this season, this conference. Kasi naisip ko doon sa Ginebra, parang mas si Team Cone. Alam mo yung chemistry wise, kumbaga ayaw niya mag-a-adjust within the season. Kumbaga yung bila na lang umip, bagong pasok, tapos adjust na naman. Kasi tingnan mo naman, di ba? Nung import conference, si Tony Bishop, kahit hindi maganda nilalaro, hindi siya pinapalitan. Kasi nga, naman, in the middle of the season, ay hindi na napag-adjust. Kailangan pa niya mag-adjust, diba? So, mas maganda, sa tingin ko sa sistema ni Team Con ay, hindi niya gagawin yung ganon. Hindi siya in the middle of the season magti-trade. Kung yung team niya na yon,
dun siya magra-ride hanggang sa dulo, hanggang matapos yung conference. Pwede mangyari tong trade ito after all Filipino Cup, ha? Yun ang naisip ko kasi ganun yung nakikita ko yung Team Con eh. Sa mga naging trades niya, katulad kay Slaughter, kay Malonzo, yung mga ganun trade. Yung Malonzo to si Baptin trade, Arvin Tolentino, Jeff Chan, sila Peral, di ba? Mga ganun. Tapos nung kay Greg Slaughter at kay C-Stan, alam ko nangyari lahat yon is off-season. Para nga makapag-adjust yung team agad. Ng chemistry, makagawa ng chemistry within practice bago mag-umpisa yung conference. So, yun nga. Feeling ko hindi mangyari tong trade na to ngayong conference na to. Pero within siguro after nito, mangyari yun. At feeling ko pwede mangyari to kay mas malaki chance kay Stanley Pringle eh. Kasi naisip ko tumatandaan si Stanley Pringle, di na siya yung katulad dati na parang pag all Filipino Cup na parang siya yung import ng Ginebra, di ba? Siya yung nagbubuhat ng Ginebra. So baka mo sila ng mas young guard, ganun. Sino ba pwede trade sa kanya? Katulad siguro ni Shani Winston. Halos pareha sila ng laruan eh. Parang si Shani Winston yung batang Stanley Pringle eh. Ganon yung dating sa akin eh. Or baka syempre mamili sa sa Pahinugan, sa Terra Firma at sa Northport. Siguro baka maging mangyari Wami Chongson for Stanley Pringle. Ayun ang nakita kong trade sa Terra Firma na pwede mangyari. Or balik sa Northport na dun din draft si Stanley Pringle. Ang kapalit siguro, sino ba pwedeng kapalit dun? Si Will Navarro, si Tolentino, babalik din ang Ginebra, diba? Or yung Cade Flores, baka yun, Cade Flores. Franyu, pwede rin yung Franyu, no? Kasi bata din ni Eli Tenorio yun eh. Pwede rin yun. So, sa tingin guys, saan kaya matitrade to si Stanley Pringle? Feeling ko si Jeremiah Gray, mga 50% chance. Kasi sayang din yung kumbaga nasa bata pa to, kaso nga lang injury prone na, padalawang ACL na. Pero di ko alam sino magre-risk kay kay Jeremiah Gray. Siguro baka kung di mga big teams ang kukuha sa kanya, siguro sa farm team nga siya matitrade. Parang ngayon nga, Arvin Tolentino for Jeremiah Gray, mga ganon. Siguro sa Terra Firma, Andreas Cahilig. Magkabalikan na lang yung pinag-trade nung pagkatapos nung draft sino ba to? Si Javi Gomez for Jeremiah. Binalik lang ng Ginebra sa Terra Firma si Jeremiah Gray. So yun na nga guys, tingin nyo guys, saan matitrade si Jeremiah Gray? Sa Terra Firma ba, sa Northport, or sa other teams? Let me know. Thank you for watching. Comment your opinion lang dyan sa comment section pag mag-usap tayo guys. See you on the next video. Follow me on Instagram at The Box Life and El Ginebra Moda.